Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang working mom na nasa 30 taon na ang edad, nagtatrabaho bilang nurse sa isang pediatric clinic at nag-iisang nagpapalaki ng 2 anak na babae na nag-aaral pa sa elementarya. Kapag pagod na ako sa trabaho at sa pag-aalaga ng tahanan, ang tanging sandali ko lamang para sa aking sarili ay ang mga oras pagkatapos mapatulog ang mga bata. Sa mga sandaling iyon, madalas akong lumabas sa aming balkonahe at tahimik na tinitingnan ang kalangitan sa gabi, na buong pusong nagpapasalamat habang inaalala ang mga nakalipas na taon. Kung ikukumpara ang mga araw na iyon nang ako ay alipin ng galit ng aking dating biyenan, nang ako ay naging asawa lamang at manugang lamang na walang sariling kalooban, ang kasalukuyang buhay ko ay parang panaginip na hindi ko gustong gisingin. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na puno ng hirap, ng pagtataksil, at ng pagbabago, ang kwento ng mga sandaling nagpaliwanag sa akin kung bakit kailangang mamuhay ng tapat at mabuti, at kung ano talaga ang kahulugan ng karma sa tunay na buhay. Nakilala ko ang aking dating asawa sa orthopedic ward ng isang malaking ospital dito sa Maynila. Noon, nagtatrabaho ako bilang nurse sa nasabing ward nang ang lalaking iyon ay ma-admit dahil sa nabasag na buto sa binti. Mabuti ang kanyang tingin at unti-unti akong naakit sa kanya. Pagkalabas niya sa ospital, nagkita kami para sa aming unang labas. Sa totoo lang, hindi ko ugali ang makipag-ugnayan ng personal sa mga pasyente, ngunit noon ay parang may puwersa na kumukuha sa akin palabas ng aking karaniwang kagawian. Kaya naman, pumayag ako. At mula roon, mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Si Daniel, ganoon ang tawag ko sa kanya sa kwentong ito. Kahit hindi na kailangang banggitin ang tunay niyang pangalan, ay lagi itong maayos at malinis ang damit sa tuwing nagkikita kami. Maraming beses na sinundo niya ako sa harap ng ospital pagkatapos ng aking night shift, naghihintay sa kotse niya na may dala pang mainit na kape para sa akin. Sa kabila ng aking pagod at puyat, ang mga sandaling iyon ay nagbibigay ng init sa aking puso. Halos 6 na buwan ang lumipas nang biglang sinabing, "Sus, Maria, mag-asawa na tayo." Sinabi na ng nanay ko na dalhin na kita sa bahay nila. Asawa? Daniel, 6 na buwan pa lang tayo. Hindi ba medyo mabilis iyon? Bakit? Nakipaglaro ka lang ba sa akin ng walang intensyon? Hindi naman. Pero dapat man lang 1 taon tayong magkilala bago mag-isip ng ganoon. Sa totoo lang, pangarap ko rin na mapangasawa si Daniel. Ngunit gusto ko sanang bigyan ng sapat na panahon ang aming relasyon bago magdesisyon. Bukod doon, ramdam ko na ang kanilang pamilya ay may malaking kayamanan at nagalinlangan ako dahil doon. Hindi naman masama ang maging asawa sa isang maayos na pamilya, ngunit kapag napakalaki ng agwat ng aming kalagayan sa buhay, parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib mo. Ngunit si Daniel ay patuloy na nanghikayat at mahirap para sa akin ang patuloy na tumanggi. Mahal ko siya at natatakot akong masaktan ang kanyang damdamin kung magpapalipas-lipas pa ako. Kaya naman, nagpasya akong tanggapin na. Naisip ko na kahit mapipigilan ko man ng ilang buwan ang kasunduan, wala naman itong kapaki-pakinabang na pagbabago sa aking nararamdaman para sa kanya. Ngayon, habang inaalala ko ang desisyong iyon, nakakaramdam ako ng kaunting pait kung gaano iyon kababaw na pagpapasya. Ngunit nagawa ko na iyon at wala nang magagawa. Ngunit hindi lahat ay maayos. Ang kanyang ina, ang magiging biyenang babae ko, ay hindi ako tinanggap ng buong puso. Ang dahilan, ang malaking pagkakaiba ng aming mga pamilya pagdating sa katayuan sa buhay. Noong unang beses akong pumunta sa kanilang bahay para sa pakikikilala, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago magtanong, "Ano bang trabaho ng tatay mo?" Alam ko na ang darating na tanong na iyon, ngunit hindi ako nagpaatras. Ang magpakita ng hiya ay parang pagtataksil sa aking mga magulang. Guard po sa kondominium. Biglang nagbago ang mukha ng aking magiging biyenang babae, parang isang ulap na lumitaw sa isang maliwanag na langit. "At ang nanay mo?" Nagtatayo siya ng maliit na tindahan ng pag-aayos ng damit doon sa kanilang lugar.
Sa sandaling iyon, nakita ko kung paano tumigas ang kanyang mukha, kung paano bumaba ang sulok ng kanyang mga labi, at kung paano nawala ang anumang init sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, tumawag si Daniel. Oo, nakita mo na ang reaksyon ni nanay. Sabi niya, napakalayo raw ng ating mga pamilya pagdating sa kalagayan, kaya tinatanggalan kanya ng pahintulot. Kausapin ko siya, pabayaan mo muna ako. Talagang simple lang ang dahilan ng kanyang pagtutol, ang katayuan ng aming pamilya. Wala siyang pakialam sa aking ugali, sa aking pagpapahalaga, sa aking pagkatao. Para sa kanya, ang anak ng isang guard at ng isang mananahi ng damit ay hindi karapat-dapat na mapangasawa ng kanyang anak. Iyon lang, at iyon ay sapat na dahilan para hadangan ang kasal. Sobrang sakit ng nararamdaman ko, ngunit si Daniel ay nagpumilit na makuha ang pahintulot ng kanyang ina. Sa kahulihan, sa pilitang pumayag ang inang Celia, ganoon ko tatawaging ang biyenang babae ko sa kwentong ito, ngunit hindi iyon pagpapala. Hindi kailanman nakita ang kanyang ngiti sa araw ng aming kasal. Nag-aakala akong sa paglipas ng panahon, habang nagiging pamilya na kami, magiging maayos ang lahat. Ngunit nang magsimula ang buhay namin bilang mag-asawa, naharap ako sa katotohanan. Hindi pala si Inang Celia ang uri ng taong madaling baguhin ang kanyang puso. At habang nalulubog pa rin ako sa masayang panaginip ng bagong kasal, biglang nagsalita si Daniel ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Sus, Maria, nagbitiw na ako sa trabaho. Napagtanto ko na hindi ako para sa buhay empleyado, mas para talaga ako sa negosyo. Negosyo? Anong negosyo? Mayroon na akong planong nasa isip ko. Hindi ka maniniwala, pero isa talaga akong maingat na nagtatayo ng mga bagay. Pabayaan mo ako at ipapakita ko sa iyo kung paano ako magtagumpay. Medyo nagalala ako, ngunit wala na akong magagawa siya na mismo ang nagbitiw bago pa man sabihin sa akin. Wala akong pagpipilian kundi suportahan siya. Ngunit ang lalaking inaasahang magsisimula ng negosyo ay walang ginawa. Lumipas ang ilang buwan at siya ay patuloy na nanghintay. Nag-iisip, nagsasabi na malapit na, ngunit walang konkretong hakbang ang naganap. Ang kanyang tanging gawain ay ang bumisita isang beses sa isang buwan sa gusaling nakarehistro sa pangalan ng kanyang ina para lagdaan ang mga dokumento bilang kinatawan nito. Ang natitirang oras ay ginagastos niya sa golf course o sa mga inuman kasama ang mga kakilala, ang negosyo. Wala. Simula pa lang, mukhang hindi niya ito tunay na pinag-isipan. Paminsan-minsan, sa pagod at frustrasyon, nagtatanong ako, Daniel, kung ang ginagawa mo lang ay pangalagaan ng gusali, ano naman ang ginagawa mo sa natitirang oras? Paano na ang plano sa negosyo? Nagtatrabaho ako ha. Nagtatayo ng koneksyon sa golf, nakikipagkilala sa mga tao. Hindi mo alam ang negosyo, hindi ito nangyayari sa isang araw. Sa simula, naniniwala pa rin ako, ngunit lumipas ang 6 na buwan, 1 taon walang nagbago. Ang nagbago lang ay ang laki ng pera sa aking account na patuloy na lumiit. Nagbibigay si Inang Celia ng kaunting allowance kay Daniel bilang suweldo sa pag-aalaga ng gusali, ngunit halos lahat nito ay napupunta sa kanyang sariling kasiyahan. Nag-iisa akong nagtatrabaho at palagi kaming kulang sa gastusin. Noon ko napagtanto, hindi talaga siya nagnanegosyo. Naghihintay lang siyang umasa sa kayamanan ng kanyang pamilya. Isang taong may responsibilidad ng asawa, ngunit walang buhay na pagmamalasakit sa pamilya. Labis akong nagsisi na hindi ko ito nakita bago pa man kami kasal, ngunit noon buntis na ako sa aming panganay. Nang magkasakit si Inang Celia sa tuhod at kailangan niyang maoperahan, sinabi ni Daniel, Maria, malaking operasyon iyon, matagal ang pagbabawi. Ikaw ay nurse, marunong ka sa pag-aalaga. Paano kung magpalit ka ng tirahan at lumipat tayo sa bahay ni nanay? Lumipat sa bahay ng iyong ina? Oo. Mahal ang gastusin natin at napakarupok ng sitwasyon. Sa bahay nila, hindi tayo mag-aalala sa renta. At ikaw man, ikaw ang may pinakaangkop na kakayahang alagaan siya. Si Inang Celia ay patuloy na nagtutol sa aming kasal dahil sa kalagayan ng aking pamilya at hanggang magsilang ang aming panganay,
hindi niya pa rin nababago ang kanyang pakiramdam tungkol sa akin. Nagaatubili akong mag-alaga sa isang taong hindi pa rin tumatanggap sa akin bilang tunay niyang manugang. Ngunit ang sinabi ni Daniel ay hindi naman mali. Isang nag-iisang anak na nagnanais na pangalagaan ang magulang. Wala rin akong matibay na dahilan para tumanggi. At kahit paano, ang bahay na tinitirhan namin ay nasa pangalan pa rin ni Inang Celia, parang nakatali kami sa kanya kahit saan man kami manirahan. Kaya naman, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagbitiw ako sa ospital at lumipat kami sa kanilang tirahan. At mula noon, pinagsisihan ko ng paulit-ulit ang desisyong iyon. Ang buhay sa kanilang bahay ay nakakapagod sa katawan at sa puso. Kahit sanay na akong mag-alaga ng mga pasyente, ang sabay na pag-aalaga sa anak, paglilingkod kay Inang Celia at pagpapanatili ng buong tahanan ay labis na nakabibigat. Inaalagaan ko siya pagkatapos ng kanyang operasyon, sinisigurado ang tamang pagkain para sa kanyang diabetes, sinusuri ang antas ng kanyang asukal sa dugo araw-araw, pinamamahalaan ang kanyang insulin at inihahatid siya sa ospital para sa regular na check-up. Kung hindi sa aking karanasan bilang nurse, hindi ko mararayanan na niyon. At si Daniel, patuloy na naghahanda para sa negosyo, palagi sa labas, walang interes sa kalagayan ng kanyang inang may sakit. Ganoon ang umaga at hapon ko araw-araw, at lumipas ang 10 taon. 10 taon. Sa halip na suot ang aking nursing uniform, suot ko na ang apron. Sa halip na lumakad sa koridor ng ospital, lumakad ako sa kusina ng kanilang bahay. Ngunit kahit na ganoon ang aking pagod at sakripisyo, walang nagbago sa pagtrato nila sa akin. Si Daniel ay patuloy na naglilingkod sa gusali, nagpupunta sa golf at iniiwasan ang responsibilidad. Si Inang Celia ay patuloy na nagmamaliit sa akin, nagtatrato sa akin na parang hindi ko siya sineseryoso. Hindi ko binabago ang aking pagsisikap kahit walang pasasalamat na natanggap. Kahit gusto kong matulog ng matagal sa umaga, gumigising pa rin ako ng maaga para suriin ang kanyang asukal sa dugo, magluto ng may sustansyang pagkain na may mababang asin at tamang karbohidrato, siguraduhing tamang oras ang pag-inom ng gamot, at laging handa sa susunod na appointment sa ospital. Walang araw na napalaktaw ko, ngunit wala ring araw na narinig ko ang mga salitang salamat mula sa kanyang mga labi. Sa halip, marami siyang ginagamit na pangungusap para paliitin ang aking tiwala sa sarili. Maria, kahit matagal ka nang nagluluto, hindi ka pa rin magaling. Anong maaasahan? Anak ka ng guard at ng mananahi. Sa simula, ang bawat salitang iyon ay nakakapagpainit sa aking ulo at nagpapaluha sa akin sa loob ng banyo. Ngunit nang maging paulit-ulit ito, nagsimulang maging manhid ang aking puso. Naging sanay ako sa pang-insulto, isang uri ng sakit na hindi mo na nararamdaman pagdating sa dulo. Naging mas masahol ang kanyang galit nang manganak ako ng 2 babae. Pagkasilang ng aking pangalawang anak na babae, lumabas ako sa delivery room at kaagad siyang nagsalita. Babae na naman, wala ka talagang nagagawa ng tama. Kahit isang lalaki, hindi mo kayang ipanganak. Mula noon, naging malamig siya, pati na sa aking mga anak na babae. Sa mga kapistahan at okasyon ng pamilya, nagbibigay siya ng regalo at aguinaldo sa mga pamangkin ng iba, ngunit ang kanyang sariling mga apo, ang aking mga anak, ay hindi niya pinapansin. Kapag lumapit ang mga bata at tumawag ng lola, itinataboy niya sila na parang abala siya. Isang araw, nagtatanong ang aking panganay, "Mama, bakit ba galit si lola sa atin?" Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Nagyakap na lang ako sa kanya nang walang sinasabi. Paano mo sasabihin sa isang bata na kinamumuhian siya ng lola niya dahil babae siya? Ngunit ang pinakamalakas na dahilan ng kanyang galit sa akin ay may kaugnayan sa isang babae. Isang babae na hindi ko kailanman nakita, ngunit paulit-ulit na binabanggit ni Inang Celia. Si Clarice ang dating kasintahan ni Daniel, ang pamilya niya ay talagang mayaman. Malaking negosyante ang tatay niya at nag-aral siya sa pinakamahusay na unibersidad. Kung napangasawa lang siya ni Daniel, matagal na siyang naging malaking negosyante dahil sa suporta ng kanyang asawa. Pero ang malas mo, napili ka niya
na walang kwentang pamilya. Hindi lang isang beses. Paulit-ulit ito. Habang inaalaga ko ang mga bata, sinasabi niya, si Clarice ay siguradong magsisilang ng lalaki. Habang nagbibihis ako para lumabas, sinasabi niya, si Clarice ay palaging maganda at maayos ang damit. Parehong babae na hindi ko kailanman nakilala, ngunit naging constant na pabigat sa aking buhay sa loob ng 10 taon. Ang pakiramdam ng paulit-ulit na paghahambing sa dating kasintahan ng iyong asawa, hindi mo maiintindihan iyon kung hindi mo naranasan. Sa simula, umuuwi ako sa banyo para umiyak ng tahimik. Ngunit sa kalaunan, natutunan ko ring ibaba ang aking mga tainga at ipagpatuloy ang aking trabaho, maghugas ng pinggan, maglabada, kahit ano para lang maisarado ang aking isipip sa kanyang mga salita. At ang pinakamasamang katotohanan ay, pagkatapos ng 10 taon ng sakripisyo, wala akong anumang naipon para sa aking sarili. Ang lahat ng ari-arian ay nasa pangalan ni Inang Celia. Ang bahay, ang gusali wala isa man sa pangalan ni Daniel. Ang perang naiipon ko bago pa mag-asawa ay pinagtulong-tulungan sa aking pamilya. Pagkatapos ng kasal, nag-iisa akong kumita, nagsusustento ng buong tahanan, habang si Daniel ay walang ibang ginagawa kundi uminom at maglaro ng golf sa pangalan ng negosyo. Wala akong ipon, wala akong sariling bahay, wala akong kahit na anong matutukoy na pag-aari. Kahit maramdaman ko na nang hindi na kami tunay na mag-asawa sa loob ng bahay, naging parang mga estranyo na kami ni Daniel, wala akong lakas na umalis. 2 anak ang kasama ko. Walang pera, walang sariling bahay na matatakbuhan, hindi ako makakaalis. Kaya naman, araw-araw, nagpapalakas ng loob sa sarili. Tiisin mo lang hanggang malaki ang mga anak. Pagdating ng panahon, aalis tayo dito. At dumating ang araw na nagbago ang lahat. Gabi iyon. Ang mga bata ay nasa kwarto nila, matulunging gumagawa ng takdang aralin. Kakatapos ko lang maghugas ng pinggan at tinutuyo pa ang counter ng kusina ng isang basahan nang biglang tinawag ni Inang Celia. Maria, halika at umupo ka. Lumabas ako sa sala at nakita siya, nakaupong parang nagtatanggol ng kanyang teritoryo sa gitna ng sofa. Ibang-iba ang kanyang hitsura, nang gabing iyon ang kanyang mga mata ay matulis, ang kanyang mukha ay matigas na parang may malaking desisyong nagawa. Pinunasan ko ang aking basang kamay sa aking apron at umupo sa harap niya. Bakit po, nanay? May nagawa po ba akong mali? Hindi. Si Clarice, kilala mo ba siya? Sa sandaling marinig iyon, parang may tumibok na kakaibang bagay sa aking dibdib. Ang pangalang iyon muli. Clarice ulit. Ano kaya ang ipapahiya niya sa akin ngayon? Kinagat ko ang aking labi at naghintay. Ngunit ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay lumagpas sa lahat ng aking inaasahan. Si Clarice ay nagdadala ng anak ni Daniel. Napalayo ang aking paningin sa kanya. Naniniwala ba ako sa aking narinig? Ano po ang sabi ninyo? Hindi ka ba nakakaintindi? Si Clarice ay buntis sa iyong asawa. Sinabi niya ito nang walang kahihiyan, nang walang pag-aalangan, parang nagkukwento siya tungkol sa isang kapitbahay. At kahit gayon, napansin ko na ang sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang nakataas. Wala siyang pagkabahala sa kapakanan ng kanyang manugang na nakatayo sa harap niya. Nandoon ang isang halong katuwaan at kasiyahan sa kanyang mukha. Nagupo pa rin ako sa sofa, ngunit naramdaman kong parang lumubog ang aking katawan sa isang malalim na lugar. Bagamat hindi ito ganap na nagulat sa akin, matagal na kong pinaghihinalaang may nangyayari. Nagsimula si Daniel na palaging nakabaligtad ang kanyang telepono, binago ang lock ng kanyang password, at madalas nang lumabas at bumalik ng maaga sa umaga o gabi. At ang dami ng beses na naligo siya ng higit sa dati. Bilang babae, agad kong naramdaman iyon. May ibang babae siya sa labas. Ngunit naisip ko na baka isang beses na lang ito, isang maling hakbang na mabilis magtatapos. Hindi ko inakala na ang babaeng iyon ay si Clarice, ang babaeng inihangad ni Inang Celia para sa kanyang anak sa loob ng 10 taon.
ang babaeng hindi ko kailanman nakilala, ngunit palagi kong narinig na pangalan. Talagang buntis ba si Clarice sa aking asawa? Ilang beses ko pa sasabihin, oo. At habang nilulunok ko ang nakakalasong katotohanang iyon, walang pakundangang nagpatuloy si Inang Celia. Si Clarice at si Daniel ay magandangang pares noon. Ngunit ang pamilya ni Clarice ang tumatanggi sa kanilang relasyon. Sabi nila, mababa raw ang antas ng aming pamilya. Kaya naman, sa pagkabigo at kawalan ng pag-asa, pumili si Daniel ng iba. Ikaw. Nakita ko agad noon na hindi mo angkop para sa kanya. Ngunit biniyayaan tayo ng langit at nagkita ulit sila at ngayon nagkakaroon sila ng anak. Ito ang tunay na tadhana. Biniyayaan ng langit. Isang may asawa ang nagkakaroon ng anak sa labas ng kasal at ang biyenang babae ay nagsasabing biyaya ito ng langit. Sa harap ng manugnanging siyang nagsilbi sa kanya ng 10 taon nang walang pag-aalangan, nanginginig ang aking katawan sa pagkagalit, ngunit pilit kong pinigil ang sarili ko. At bakit ninyo sinasabi ito sa akin, nanay? Anong layunin ninyo? Huminga ng malalim si Inang Celia na parang ang tanong ko ay sobrang katangahan para sagutin. Hindi mo ba naiintindihan? Ang pamilya ni Clarice ay hindi hayaang mapabayaan ang kanilang anak. Gusto nila itong ayusin agad, ibig sabihin, kasal. Kaya naman, kailangan mong umalis. Magbigay ka ng daan. Umalis? Ibig ninyo, mag-divorce? Oo naman. Ngunit hindi kita palalabasing walang dala. Heto, at tulad ng isang taong nagabot ng bayad sa isang manggagawa, pagkatapos maglingkod, tumikhim siya at may itinatapon na sobre sa mesa. 5 milyong piso. Sapat na iyon. Ayusin na natin ang lahat. Natigilan ako ng sandali. 2 milyong piso. 5. 10 taon ng aking buhay, ang aking kabataan, ang aking karera, ang aking mga araw na walang pahinga, at ang halaga nito ay 5 milyong piso sa isang sobre na itinapon sa mesa ng walang kahit kaunting pagmamahal. Sana sa sitwasyong iyon, ang karamihan sa atin ay maaaring umiyak, sumigaw o magtaboy ng galit, ngunit wala akong luha. Sa halip, biglang naging malinaw ang aking isipan, parang nagliwanag ang lahat sa harap ko. Sa loob ng maraming taon, naghihintay ako ng tamang pagkakataon para lumabas ng may dignidad at may katayuang pang-ekonomiya para alagaan ang aking mga anak. Ngayon, narito na. Si Inang Celia mismo ang nagbukas ng pintuan. Pinigpig ko ang aking nararamdaman at sinabi, nang mahinahon at maayos, Nanay, nais ninyo akong tumanggap ng pera at tahimik na umalis kasama ang mga bata. Naiintindihan ko po. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Inang Celia. Malamang na inaasahan niya ang iyak, ang pakiusap, ang pagmamakaawa. Hindi ang ganito. Oo, sapat na iyan. Magayos na tayo. Oo po, gagawin ko. Ngunit may kondisyon po. Kondisyon? Umangat ang kanyang kilay. Ngumiti ako ng kalmado. 5 milyon ay medyo kulang. Dagdag ninyo pa ng 1 milyon. At isang bagay pa. Dahil magkakaroon na si Daniel ng bagong anak, hayaan ninyo siyang isuko ang kanyang karapatan sa aming 2 anak. 2 kondisyon lang iyon, at hindi na ako hihiling ng iba pa. Kahit sa sandaling iyon, nagtataka pa rin ako sa sarili ko kung paano ako nakapanatili ng ganoong katahimikan habang nangangatog ang aking puso sa loob. Sinipat ni Inang Celia ang aking mukha nang may panlalait. Kita ko na naman iyan na talaga ang tunay mo. Pera lang ang alam. Sige, tanggap. Huwag ka lang lalabag sa iyong salita. Matapang ang kanyang mga salita, ngunit ang lahat nito ay parang bala na pumuslit sa ibabaw ng aking balat. Anong mahalaga pa kung anong tingin niya sa akin? Sa dulo ng lahat, ang kailangan ko ay makuha ang gusto ko at makaalis. Ilang araw pagkatapos, walang pag-aalangan, nilagdaan ko ang mga papeles ng diborsyo. Sa sandaling tumama ang pulang selyo sa papel, pilit kong pinigil ang aking sariling mapangiti dahil ang pakiramdam ko ay hindi kalungkutan, ito ay paglaya. Malaya na akong mula sa 10 taon ng walang karangalang pagsiserbisyo, malaya na mula sa patuloy na panlalait ni Inang Celia, malaya na mula sa isang asawa na hindi kailanman naging tunay na asawa.
Ngunit mayroon pa akong isa pang dahilan ng pagiging masaya sa sandaling iyon, isang lihim na alam ko at wala pang ibang nakakaalam. Bago ako lumabas ng bahay ng huling beses, iniabot ko kay Inang Celia ang isang sobre. Nanay, ito ang aking huling regalo sa inyo bilang inyong manugang. Pakiusap na tingnan ninyo ito. Ngunit kinuha niya ang sobre ng walang tingin at itinatapon ito sa mesa. Sige na, sige na. Kapag tapos ka na, lumabas ka na, huwag kang magantala. Huwag kayo magalala. Kahit sabihin pa ninyong manatili, aalis na ako. Ngunit ang loob ng sobre na iyon ay mahalagang tanawin ninyo. Nanay, para sa inyo ang impormasyon doon. Bahala ako sa aking sarili. Lumabas ka na. Bumulong ako sa sarili habang nagmamadaling lumabas. Sinubukan ko, ginawa ko ang tama. Kung hindi ninyo titingnan, hindi na sa akin ang kasalanan. Gamit ang perang natanggap mula kay Inang Celia, nakahanap ako ng maliit ngunit magandang condominium unit sa Quezon City. Hindi malayo sa aming dating tahanan, hindi rin malayo sa pamilya ng aking mga magulang at may malapit na paaralan para sa mga bata. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kawalan ng sariling espasyo, may sarili na kaming tahanan at nakabalik na rin ako sa trabaho nurse muli sa isang pediatric clinic malapit sa aming bagong bahay. Nang muling isuot ang aking nursing uniform pagkatapos ng 10 taon, parang bumalik ako sa isang lugar na palagi ko nang nilalabasan. Mas masahol pa ang trabaho sa ospital kaysa sa trabaho sa tahanan, ngunit sa paghahambing sa buhay sa bahay ng biyenan walang suweldo, walang pasasalamat, walang dignidad, ang ospital ay parang langit. Mabilis na naka-adjust ang mga bata. Isang hapon, habang kumakain kami, sinabi ng aking panganay, "Mama, masaya ako dito. Malinis ang lugar, marami akong kaibigan sa paligid. Pero ang pinakamaganda, hindi ko na kailangang mag-ingat sa tingin ni Lola." Natamaan ako ng kanyang mga salita. Kahit bata siya, naramdaman niya ang lahat. Naramdaman ng isang maliit na bata ang bawat malamig na tingin, ang bawat hindi napansin na beses na lumapit siya sa lola niya. Nakaramdaman ako ng paghinayang at ng kasabay na pag-asa, paghinayang dahil matagal ko silang pinahintulutang lumaki sa ganoong kapaligiran, at pag-asa dahil ngayon, sa wakas, may tunay na tahanan na kami. 3 buwan ang lumipas. Isang araw sa trabaho, may pumasok na isang matandang babae na nagdadala ng bata para sa bakuna. Nang malapit na siya, nakilala ko siya agad, siya ang dating katulong sa bahay ng aking mga biyenan. "Sus, Maria, nandito ka pala." Sinabi ng aking anak na pumunta kami dito para sa bakuna ng sanggol. "Hindi ko alam ikaw ang nurse dito." Masayang nagpalitan kami ng balita, ngunit ang kwento niya tungkol sa bahay ng aking dating biyenang babae ay nagpabigat ng aking dibdib. Nang umalis ka, Maria, parang nawala ang kaluluwa ng bahay na iyon. Walang nag-aalaga kay Inang Celia ng maayos. Pinakamahalagang bagay para sa isang diabetic ay ang dieta, pero ang bagong manugang niya ay buntis, at ang gusto niya lang ay kumain ng mga matatabang pagkain at matamis. Ang lahat ng pagkain ay napupuno ng mantika at asukal. Sinabi ni Inang Celia na gusto niyang magpaihaw ng kanin at lutuin ang mga gulay ng hiwalay, ngunit ang bagong manugang ay tumanggi. Sabi niya, sayang lang ang pagkain kung kailangan pang lutuin ng hiwalay para sa isang tao. Sinabi pa niya kay Inang Celia na kung gusto niyang kumain ng iba, bawasan na lang niya ang dami ng kanyang kainin. Napatigil ako sa pagdinig, at ang katulong na nagliyuto ng palihim ng tamang pagkain para kay Inang Celia, si Manang Rosa, pinaalis niya. Pinaalis si Manang Rosa? Oo. Sinabi niya na sumusuway raw si Manang Rosa sa kanyang utos at mas pinakikinggan ang biyenang babae, kaya pinaalis. At hindi lang iyon. Ang regular na check-up ni Inang Celia sa ospital na dati ay aking pinamamahalaan, wala nang nag-aalaga. Ang tamang oras ng pag-inom ng gamot nagiging hindi na regular. Ang lahat ng aking 10 taon ng pagsisikap para mapanatili ang kanyang kalusugan ay nagsimulang gumuho sa loob ng ilang buwan. Nang marinig ko ito, hindi ko mapigilan ang isang mapait na tawa sa loob ng aking isipan. Ngayon alam na ninyo kung gaano ako nagpagod. Ngunit sa pagdaan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang galit at naging simpleng katotohanan na lang ito.
Hindi na ako ang tagapag-alaga ni Inang Celia. Ang kanyang kalusugan ay hindi na ang aking responsibilidad. Ang 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, karaniwang tanghali sa trabaho. Naghihintay kami para sa hapon na sesyon ng mga pasyente nang biglang may ingay sa labas ng klinik. Lumabas ako para tingnan at may taong nahiga sa sahig sa harap ng pintuan. Nang makita ko ang mukha ng taong iyon, parang huminto ang aking puso, si Inang Celia. Doon, sa harap ng aking klinik, nakahiga sa sahig, nawalan ng malay. Hindi ko alam kung nagkataon lamang siya na dumaan doon o pinaghandaan niyang hanakin ako, ngunit ang mahalaga ngayon ay ang kanyang kalagayan. Kaagad na tinawagan ang 911 at dinala siya sa emergency ng pinakamalapit na ospital. Ang ulat, ang kanyang blood sugar ay nasa mapanganib na antas. Kung hindi siya nahanap at natulungan ng mas maaga, baka hindi na siya maabot ng tulong. Bilang nurse at bilang isang taong minsan ay tumanawid sa buhay niya bilang bahagi ng kanyang pamilya, hindi ko maitago ang kalungkutang naramdaman ko nang makita ang kalagayan ng kanyang katawan. Ang 10 taon kong pagsisikap para sa kanyang kalusugan nawasak sa loob ng ilang buwan. Nang mabawi ang kanyang malay, nagsimulang patingin sa kisame at pagkatapos ay dahan-dahang ibinalik ang tingin sa akin. At sa sandaling iyon ang mayabang, ang matigas, ang palaging nagpaparamdam ng higit na katayuan, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. 10 taon akong kasama niya, ngunit hindi ko kailanman nakita ang Inang Celia na umiyak. Maria, ikaw ba talaga iyan? Talaga bang ikaw iyon? Oo po, ako. Ano po ang nangyari sa inyo? Naghahanap ba kayo sa akin? Oo. Nabanggit ng dating katulong na nagtatrabaho ka dito. Pumunta ako para alamin kung totoo, ngunit nawalan na ako ng malay bago pa man ako makapasok. Gusto kong itanong kung bakit siya naghanap sa akin. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, luma, mahina, walang dating lakas, hindi ko magawa ang maging malamig. Nanay, malapit na kayong mamatay nang hindi ninyo alam. Hindi ba kayo umiinom ng gamot ng tama? Ngunit hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, lumingon siya sa kisame at nagsimulang magsalita. Ang sobre na ibinigay mo sa akin bago ka umalis, binuksan ko ito kalaunan. Natahimik ako. Hinintay ko ang kanyang mga salita. Paano ito nangyari? Si Clarice sadya niyang pinagplanuhan lahat ito para makuha ang ari-arian ni Daniel at ang aking mga ari-arian. Pinagsamantalahan niya ang aming pagiging mapagmalakin para makuha ang lahat. Hinintay ko siyang magpatuloy. Maria, kailan mo pa nalaman? Binuksan ko ang sobre at nakita ang medical record, ang vasectomy ni Daniel. Noon pa pala siya nagpa-operasyon. Kailan mo nalaman ito? Dumating na ang sandaling ito. Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang katotohanan. Mga 3 taon pagkatapos ng kapanganakan ng aming pangalawang anak, tumawag sa akin ang isang kaibigan ko sa nursing. Siya ay nagtatrabaho sa urology department ng ibang ospital. Sinabi niya na si Daniel ay nagpatingin doon para sa vasectomy. Nagtataka ako, kaya nagsabi ako sa kanya nang hindi naman dapat na mangyaring ipadala sa akin ang kopya ng medical record, at iyon ang natanggap ko. Ang pangalan niya ay naroroon. Lumilim ang mukha ni Inang Celia habang nakikinig. Noong una, hindi ko sinabi kay Daniel na alam ko. Ngunit nang sabihin ninyo sa akin na buntis si Clarice, agad ko itong naisip. Kung magpapaoperasyon ng isang lalaki nang walang kaalaman ng asawa, mayroon siyang isang rason. Nais niyang makapagrelasyon sa labas ng kasal nang walang kahihinatnan. Ang kahulugan ay ang anak ni Clarice ay hindi anak ni Daniel. Napalayo si Inang Celia. Iniikot ng mga luha ang kanyang mga mata. Kaya naman ipinagsalita ko ito sa iyo bago ako umalis. Inilagay ko ang record sa sobre bilang babala para malaman ninyo ang katotohanan, ngunit hindi ninyo binuksan ang sobre ng araw na iyon. Hindi ko binuksan. Nanginginig ang boses ni Inang Celia. Nais ko kayong mapalayas ng mabilis, kaya hindi ko na pinansin ang sobre. Inilagay ko ito sa drawer at nalimutan. Nang huli ko na itong binuksan, nang nilalason na ako ni Clarice ng dahan-dahan, nang itinatrato na niya ako,
na parang gamit noon ko na lang nabasa ang laman nito. Ang kwento ni Inang Celia ay nakakatakot. Pagkaalis ko, binago ni Clarice ang buong istruktura ng tahanan. Pinaalis ang lahat ng dating katulong at pinalitan ng sarili niyang mga tao. Tinatrato si Inang Celia na parang bisita sa sarili niyang bahay. Kapag nagsalita si Inang Celia, walang pakikinig. At si Daniel? Patuloy na sumusunod sa gusto ni Clarice, hindi itinataguyod ang sariling ina. Nang natuklasan na ni Inang Celia ang vasectomy record at kinaharap ang dalawa, huli na ang lahat, nairehistro na ang kasal. Nanindigan na si Daniel sa tabi ni Clarice, hindi sa tabi ng kanyang ina. Pinili niya ang pera at ang kapangyarihan ng pamilya ni Clarice kaysa sa kanyang sariling ina. Lumabas ang tunay na katotohanan. Ang pamilya ni Clarice ay matagal nang gumuguho. Ang kanilang negosyo ay nasangkot sa isang malaking kaso ng pandaraya at isang malaking sunog pa ang dumating sa kanilang pabrika sa ibang bansa. Malaki ang utang nila sa mga bangko. Ang kilalang makapangyarihang pamilya ay talagang walang laman sa loob luma ng balangkas na puno ng utang. Ang lalaking dating kasintahan ni Clarice, ang tunay na ama ng anak niya, ay iniwan siya nang manghina ang pamilya niya. Nasira si Clarice sa pagkabigo, naligaw sa masamang pamumuhay, at nang matagpuan niyang muli ang aking dating asawa, nakita niya ang isang pagkakataon, kasabwat ang kanyang mga magulang. Nagkunwari siyang buntis sa anak ni Daniel at niloko niya hindi lang si Daniel, kundi pati na rin ang mapagmalik na Inang Celia para makuha ang lahat ng ari-arian. Si Daniel alam niya na hindi siya ang ama ng bata, ngunit naakit siya ng pag-asa na ang pagiging asawa ng anak ng mayamang pamilya ay magdadala sa kanya ng kayamanan. Pinili niyang gawing bulag ang sarili niya at lokohin ang sariling ina. Paano mo maaaring gawin ito sa iyong sariling ina? Tanong ko sa sarili ko. At ang aking mga anak, ang dalawang batang babae na pinanggalingan ng kanyang dugo, ay pinabayaan niya ng walang pag-aalangan. Pero ang ibang taos anak dahil sa pera ay tinanggap niya bilang sarili niyang anak. Nang malaman ni Inang Celia ang lahat ng katotohanan at kinaharap ang dalawa, pinalayas siya ng bagong asawa ni Daniel sa sarili niyang bahay. At si Daniel ay hindi siya itinagtanggol. Pinili niya ang kanyang kaginhawaan kaysa sa kanyang ina. Walang bahay, walang ari-arian, walang anak na tumutulong. Nahanap ni Inang Celia ang dating katulong nang hindi sinasadya. Narinig na nagtatrabaho pa rin ako bilang nurse at nagpa siyang humanap sa akin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hawak ng Inang Celia ang aking kamay. At sa boses na nanginginig, Maria, pinahirapan kita at mga anak mo ng matagal, hiniwalay kita sa bahay at pinalitan ng isang taong mas masama sa akin kaysa sa iyo. Patawarin mo ako, tulungan mo ako. Dahan-dahan, binawi ko ang aking kamay. Nanay, hindi na ako kailangang tumulong sa inyo. Alam ninyo mismo ang lahat ng inyong ginawa sa akin at sa aking mga anak sa loob ng 10 taon. Walang maaaring baguhin iyon. Lumungkot ang kanyang mukha, ngunit hindi ako natinag. Ngunit bilang nurse, hindi bilang manugang gagawin ko ang isang bagay para sa inyo, at ginawa ko. Nahanap ko ang isang mapagkakatiwalaang senior citizen facility na may medical care at maayos na serbisyo. Bilang nurse, marami akong kakilala sa ganitong larangan at alam ko kung alin ang mapagkakatiwalaan. Hindi ko kayang hayaang mamatay ang isang matandang babae sa lansangan kahit na ang lahat ng nagawa niya sa akin, ngunit hindi ko rin siya maaaring dalhin pabalik sa aking buhay. Iyon ang pinakamabuting magagawa ko. At iyon ang ginawa ko. Bumalik na ako sa aking pangaraw-araw na buhay. Umaga. Ginigising ang mga bata. Inihahanda ang almusal. Inihahatid sa paaralan. Trabaho. Klinik. Mga pasyente, buong araw na serbisyo. Gabi, sinasalubong ang mga bata, nagluluto ng hapunan, nakikinig sa kanilang kwento tungkol sa araw. Iyon lang, simpleng buhay. Ngunit para sa akin, walang mas mahal pa rito. Isang araw, pahinga ng klinik, isang regalo ng gift certificate mula sa punong manggamot ng klinik dahil sa dami ng bagong pasyente na dumating dahil sa aking serbisyo at mainit na pakikitungo,
at nagpasya akong dalhin ang mga bata sa isang malaking mall para sa kaunting pamamasyal at pamimili. Masaya ang mga bata. Bumili kami ng mga damit para sa kanila, kumain sa isang magandang restaurant sa loob ng mall, at para lang sa isang sandali, naramdaman ko ang ordinaryong kasiyahan ng isang ina at ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng pagkain, tumayo ako para pumunta sa banyo at sa aking paglalakad, may narinig akong pamilyar na boses sa malayo. Dahan-dahan, lumingon ako. Si Daniel. Nakatayo sa harap ng women's restroom, nakayakap sa isang sanggol na natutulog, may nakabitin sa isang balikat na malaking diaper bag at may hawak sa magkabilang kamay ng mga shopping bag. Ang taong hindi kailanman nagdala ng diaper bag ng 6 na taon ng pag-aalaga ko sa aming mga anak, at pagkatapos ay lumabas ang isang babae mula sa banyo. Kinausap siya ni Daniel ng mahinhin, ngunit ang babae ay agad na nagsalita ng may pagalit. Sabi ko, maaga kang maghanda. Palagi ka palang nagpapahuli, kaya lagi tayong nakakarating dito ng puno ng tao. At pati na ang mga gamit ng bata ihanda mo agad iyon. Talaga ka. Okay, sorry. Ang bata kasi ay hindi niya natapos ang pangungusap. Tinalikuran na siya ng babae at lumakad papalayo. Sa oras na iyon, nakatagpo ang aming mga mata ni Daniel at ako. Gusto kong lumayo, ngunit siya ang lumapit. Maria, matagal na tayong hindi nagkita. Wala tayong dahilan para magbati. Oo nga. Huminga ng malalim. Makikita ang pagod sa kanyang mukha, ang mga mata ay maputla, may itim na bilog sa ilalim. Nakita mo na lahat ng nangyari sa akin, di ba? Oo, ganito na ang buhay ko ngayon. At ang iyong ginawa sa akin at sa mga anak mo, hindi siya sumagot kaagad. Pagkatapos, nang may katahimikan sa kanyang boses. Noon pa man, nais ko sanang sabihin ang panahon na kasama ka iyon ang pinakamabuting panahon sa aming buhay ni nanay. Ngayon ko lang naiintindihan iyon. Bakit hindi ko ito nakita noon? Naramdaman ko ang kanyang kirot. Ngunit hindi ito ang aking problema na sosolusyon ko. Si lang Daniel, at lumakad ako. Habang lumalayo, narinig ko pa ang boses ng babae. Nagagalit muli. Tumayo ka doon na parang bobo, sali na sa kotse. Ilabas mo na ang sasakyan. At bakit ganyan ang mukha mo? Iyak ka ulit? Ano ka, bata? Pumasok na ako sa banyo. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko si Daniel. Hindi ko alam kung paano na siya ngayon. Ngunit halos sigurado akong hindi masyadong nagbago ang kanyang buhay, isang taong lumabag sa tiwala ng sariling ina para sa pera ng ibang tao, at sa katapusan, naging alipin ng pera na iyon. Kawawa ba siya? Hindi. Iyon ang kanyang pinili. Ang nagtatamasa ng katarungan ay hindi kailanman nasisistema ng ating sariling galit. Ang bawat pagpili ay may kasamang kabayaran, at iyon ang simpleng katotohanan ng buhay. Ngayon, habang nakaupo ako sa aming balkonahe sa gabi, nakatingin sa kalangitan, naiisip ko ang lahat ng nakalipas, ang 10 taon ng sakripisyo, ang walang pagod na pag-aalaga, ang walang katapusang panlalait, ang pagtataksil, ang diborsyo na nangyari sa isang gabing hindi ko inaasahan, at ngayon ang maayos na buhay, ang masayang mga bata, ang trabahong nagbibigay ng dignidad at layunin. Hindi lahat ng masakit ay walang kahihinatnan, at hindi lahat ng masaya ay walang kaagapay na pagsisikap. Nalaman ko ito sa pinakamahirap na paraan, ngunit natutuklas ko rin ito sa pinakamaliwanag na paraan sa ngiti ng aking mga anak kapag umuwi ako, sa kanilang tawang pumupuno sa aming maliliit na bahay, sa simpleng hapunan na luto ko para sa amin. Salamat sa langit para sa lahat ng hirap na dumaan, dahil kung wala ang mga oras na iyon, hindi ko naiintindihan ang kasalukuyang kaligayahan. At sa inyong lahat na kasama ko sa kwentong ito, naway mamuhay kayo ng may kabaitan at katapatan. Dahil sa huli, ang lahat ay nagbabalik sa pinagmulan nito. Maraming salamat. Ingat kayo lagi.